eto pong si General Torre, eromesbak na dun sa mga tao na nagtago dito po kay Kibulok, mga kababayan, noong mga panahon na hinahanap po ito, tinahanteng ng ating mga otoridad. At meron pong isang napasama dyan, mga kababayan, na vlogger. Ang tanong, sino kaya yung vlogger na yon? So ngayon, mga kababayan, ito, umpisahan na po natin itong video na nakita po natin, itong balita na nakita po natin galing po sa Net 25. Kanila po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. So mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa kanila, subscribe nyo po yung kanilang YouTube channel. So sabi po kasi dito, mga kababayan, abogado na pumigil sa arrest warrant kay Kibuloy at yung 12 iba pa kinasuhan ni General Torre ng inciting to sedition ata yung isa, mga kababayan. Tapos kinasuhan pa ng iba pa. So ngayon, eto, pakinggan po natin. Kinasuhan naman ng PNP CIDG sa Department of Justice o DOJ ang legal counsel ni Apollo Kibuloy at 12 iba pa. Ito may kaugnayan sa pagpigil nito na maisilbi ang arrest warrant kay Kibuloy at kanyang mga co-accused doon po sa Davao City. Boyrencina Cruz sa balita. Ipinagharap ng mga reklamong sedition at inciting to sedition ng PNP-CIDG sa Department of Justice ang abogado ni Apollo Kibuloy na si Israelito Torion at 12 iba pang miyembro ng nasan ngayon yung yabang ni Torion? Akala ko ba, mga kababayan, magaling na abogado si Torion? At akala ko ba wala silang nilalabag noong mga panahon na idinidinay nila kung nasa saan etong si Kibulok? So ngayon, bakit nahaharap siya sa mga ganitong klase ng kaso kung magaling na abogado siya? At di ba ang lalakas ng loob nila dati na protektahan etong si Kibulok ng mga pinaghahanap ng ating mga otoridad, mga kababayan? Ngayon, nasan sila ngayon? Yun yung tanong, mga kababayan. Bakit sila nahaharap sa ganitong klase ng kaso kung wala talaga silang nilabag? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kingdom of Jesus Christ. Pinangunahan ni PNP-CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre ang paghain ng mga reklamo sa DOJ. Si Torre, na dating hepe ng PNP Davao Region, ang nanguna noon. Sabi nung isang didisyo to, sabi ni Boss Dada, wala kami nilalabag, pinoprotektahan lang namin ang KOGC. Ang masaklap nga nito, itinatago ninyo yung pugante. Oo nga, pinoprotektahan ninyo ang KOGC, pero hindi naman talaga KOGC yung pinoprotektahan nyo. Ang pinoprotektahan nyo, yung pugante na nagtatago dun sa KOGC, hindi po yung KOGC. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sa pagsisilbi ng arrest order laban sa KOGC leader. Kasama rin sa mga inireklamo ang dating tagapagsalita ng NTF-ELCAC na si Lorraine Badoy. Ayon kay Torre, naugat ang mga reklamo sa pagpigil ng mga respondent sa pulisya na maisilbi ang warrant of arrest ng korte laban kay Kibuloy at sa ibang kasamang pugante sa loob. Wait lang, tingnan nga natin yung listahan. May listahan eh. Yan. Naugat ang mga reklamo sa pagpigil ng mga respondent sa pulisya na maisilbi. Ito. Nakalagay dito, mga kababayan, ha? Nakalagay dito si Lord Byron Cristobal, si Joey Espinasan, Esteban Laba, Attorney Maridena Tolentino Puentes, at si Jose Lim, Lai. Tapos si John Dos at saka si Jane Dos, mga kababayan. Tapos sa nangunguna dito, etong si Israelito Torion. Ibig sabihin kasama pala si Banat Biden dito, mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Ayon kay Torre, naugat ang mga reklamo sa pagpigil ng mga respondent sa pulisya na maisilbi ang warrant of arrest ng korte laban kay Kibuloy at sa ibang kasamang pugante sa loob ng KOGC compound sa Davao. Sa definition ng sedition sa ating revised penal code at sa inciting to sedition, pumasok ang kanilang mga ginawa sa atin doon, including ang pagpipigil ng mga instrumentalities ng ating gobyerno sa pag-carry out ng kanilang mandate. Ilan pa sa pinagbasehan ng mga reklamo ay ang pagsagawa ng kilos protesta sa lansangan kahit ang permiso ay prayer rally sa loob. Hindi, pero dapat, mga kababayan, kasi ang una dito na kinasuhan ni General Torre, siguro hindi pa tapos to, mga kababayan, pauna pa lang to. Kasi kung titingnan po natin, mga kababayan, ang kinasuhan pa lang dito si Torion at saka yung 12 pa.
sobrang dami mga kababayan ng mga nagprotekta dito kay Kibuloc. So ngayon kung titingnan po nating mabuti mga kababayan, ang pinakauna pa lang siguro dito na kinasuhan nitong si General Torre, yung mga nagfront pa lang. Ano po, katulad nitong sinabanat bay. Pero kung titingnan po nating mabuti, dapat ang pinakauna dyan na kinasuhan mga kababayan yung si Bustada. Bakit? Kasi siya yung nagmura mga kababayan noong mga panahon na hinahanap ni General Torre at ng ating mga kapulisan, etong si Kibuloc dyan sa KOGC at isa etong si Bustada mga kababayan sa parang di umano'y ng hikayat dyan sa mga member ng KOGC para murahin at magalit kay General Torre. Kaya kung titingnan po nating mabuti mga kababayan, dapat talaga totally kasama dyan yang si Bustada. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Loob lamang ng KOGC compound. Sinabi ni Torre na hiwalay pa ang mga reklamong sedition at inciting to sedition sa mga naunang reklamo na isinampa nila sa ibang mga piskalya tulad ng direct assault, physical injuries at disobedience sa pulisya. Initially, ang mga in-allege namin doon, ang kanilang mga ginawa, like calling on the people to rise against the government, to prevent the police from serving the warrant of arrest, and many others. So yan ay lalabas naman sa pag nagtumakbo na ang pag-iimbestiga ng DOJ because this will undergo a preliminary investigation. Samantala, inag naman ni PNP Public Information Office Chief Brigadier General Gene Fajardo na may iba pang kaso silang inihaanda laban sa mga humarang sa pagdakip kay Kibuloy. So ibig sabihin yung si mga kababayan at saka itong kay Torion hindi pa dyan natatapos. Madadagdagan pa mga kababayan ng mga tao na mapapasama dyan sa listahan. Kasi yung naandi dito si Banat Bay. Ano po, wala pa mga kababayan yung iba pa na mga kasama ni Banat Bay na nanawagan sa mga member ng KOGC para para magalit kay General Torre at magalit sa ating mga kapulisan na naging dahilan mga kababayan para masaktan yung ating mga kapulisan habang nagtatrabaho sila dyan sa KOGC habang tinutugis nila etong si Kibuloc. So ngayon kung titingnan po natin, hindi pa pala dyan natatapos yan. Kumbaga malaki pa ang posibilidad na madagdagan pa mga kababayan yung nasa sa listahan ni General Torre ng mga sinampahan ng kaso. Pero ang pinakakasama talaga dito mga kababayan si Torion, si Selly, si Badoy at saka etong si Banat Bay. So ngayon mga kababayan, yung iba pa medyo hindi na familiar sa atin, pero yung isang pong pinakamatindi dito na kasama pa is yung si Banat Bay, isa sa mga vlogger nitong si Duterte. Ngayon, baka itong si Jay Guevara mga kababayan, sa mga susunod pa yan. Ano pa ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ayon kay Fajardo, reklamo obstruction of justice ang susunod ng isampa laban sa iba pang individual na nagsabing wala sa KOGC compound si Kibuloy habang nasa kasagsagan ng operasyon ang mga pulis. Meron pa po tayong ikinakasapo na kaso, particularly yung obstruction of justice. Kitang-kita po dyan at naidokumento po yung ginawang pagdideny po nitong, particularly yung mga officers po ng KOGC, and of course kasama po dyan si, again with due respect kay Attorney Torion, ay documented po yan ng STG po. So maliban po dito ay may mga kaso pa po tayong hinahanda maliban dito po sa obstruction of justice po. Moira Encina Cruz para sa Mata ng Agila, matatag, tapang matatag. Ayan mga kababayan maliwanag. Nasasampahan daw or sinampahan na ng kaso itong si Banat Bay mga kababayan, and then yung mga nanguna na protektahan etong si Kibuloc kabilang yung sina Torion mga kababayan at yung sina Badoy at yung sina Celis. So ngayon may mga susunod pa mga kababayan na sasampahan ng kaso etong ating mga kapulisan. So siguro yung mga vlogger nitong si Kibuloc mga kababayan at yung si Digong, yung mga susunod na masasampahan pa ng demanda dito. Pero kung titingnan po natin ng mabuti mga kababayan, ang isa dapat na pinakainuna dyan walang iba kung hindi yung si Boss Dada. Kasi unang-una, siya lang naman, mga kababayan, yung isa sa matinding magmura at manghikayat dun sa mga member ng KOGC na magalit sa ating mga kapulisan. At siya pa yung may gana na magpaawa at magsinungaling dun sa hearing nitong si Bato de la Rosa na ginanap dyan mismo sa KOGC. Kaya kung titingnan po nating mabuti, dapat pinakakasama talaga dyan yang si Boss Dada. Pero gaya nga ng sabi ng ating mga kapulisan, mga kababayan, nitong spokesperson ng PNP na may mga susunod pa na mga individual na sasampahan ng kaso
dahil nga mga kababayan sa pagsasabi na wala sa KOGC etong si Kibuloc. Ano po, so maliwanag naman na may vlogger na nasampulan etong si Kibuloc mga kababayan tsaka itong si Duterte sa kanilang hanay. Ano po ibig sabihin, etong si Banat Bay kasama sa listahan ni General Torre na sinampahan ng demanda.